So tayo ay pauwi na, pabalik na ng Manila. So kumain na rin tayo ng lunch, early lunch, para dire-diretso na tayo. So i-video na rin natin yung ating paglusong from dito sa may arko ng Tagaytay pabalik. See ya! So approaching na tayo dito sa may rotonda, dito sa may Tagaytay. So kakanan na tayo dito, pababa at pabalik at pauwi. So ito yung first lusong dito sa may tapat ng Fora Mall. So dito yung actually sakayan from Tagaytay going to Manila. So kaya ayan, dun sa harap medyo may konting build up dahil maraming nag-aabang ng mga pasahero. So ito na yung unang lusong sa may tapat ng The Banquet. So pag lumulusong ako personally, hindi naman ako masyadong nagmamadali. Bihirang-bihira na akong pumapadyak kapag lumulusong. And then alalay tayo sa preno, and siyempre dapat alerto tayo dun sa mga kanto-kanto. Like nito, may mga kumakaliwa galing sa baba, and then merong mga palabas din sa street. So ito lang ang kagandahan no? Kapag galing ka ng Tagaytay at pauwi ka na, dahil palusong na, mas mabilis. So medyo malakas yung hangin, inuusog-usog yung ating tinutulak-tulak yung ating gulong, kaya medyo binabagalan lang natin yung paglusong natin. Baka mamaya hindi natin makakontrol, like ngayon no? Baka hindi natin makakontrol yung gulong natin, bigla tayong sumemplang. Eh mahirap kapag palusong tapos may kasunod ka pa na sasakyan or katabing sasakyan, so medyo delix. Wala yung mga motor na nakasabay natin kanina nung paakyat tayo sa kabila. Baka nag-breakfast ride lang sila ngayon, pauwi na. So ito na yung medyo mahaba-habang palusong. So itong lusong na to hanggang Hacienda Outlet Store. Ang dami na rin pauwi from Tagaytay. Dito sa harap natin mayroong tatlong siklista. Hindi lang natin maintindihan kung bakit cover nila yung isang buong lane, which is hindi naman dapat. So kung nagbabike po tayo sa highway, gilid-gilid lang po tayo. Lakas ng hangin. Medyo scary lumusong. Aerodynamics pa yung tatlo Hindi lang natin sila mahahabol dahil
wala tayong capability na habulin sila. And if ever meron man, hindi natin nakakabulin. At tayo naman chill ride lang, lalo na pag ganitong palusong at malakas ang hangin. So ayan na yung Hacienda Mall sa ating left. So far, so good naman ang ating paglusong. Konting ingat-ingat lang talaga tayo dahil sobrang mahangin nga. So ito yung shell na maganda. So approaching na tayo dito sa may town proper ng Silang, Cavite. Dami ding kainan dito sa may intersection na to. Mayroong Shakey's, KFC, Jollibee, McDo, the usual suspects. Hindi lang tayo makatawid. Daming tumatawid na sasakyan. Nice kuya, ayaw magbigay ni kuya. Premier Plaza. So obviously pagod na tayo dahil nakatambay na tayo dito sa Bukuhan. So tayo ay papasok na ng Dasmariñas, Cavite at palabas na ng Silang. So malapit-lapit na tayo sa medyo matraffic na lugar. So hopefully hindi pa ganun ka-traffic. So lusong din tong area na to, yung boundary ng Silang at ng Dasmariñas. Sana itong mga puno na to hindi alisin, no? Malaking tulong yung shade para hindi ganun kainit. Yung iba kasing kalsada tinatanggal ng mga puno, like doon sa may Laguna. So hindi natin alam kung bakit kaya ganun, or baka dahil nag-expand sila ng kalsada. So since nasa kalsada yung puno, kaya baka nila tinanggal. So ang dami na nating nakakasabay na sasakyan dito dahil itong Emilio Aguinaldo Highway ang main na daanan from Manila to Tagaytay and vice versa. Hindi tayo makalusong, hindi tayo nakabuelo. Sir, mahirap lang talaga pag lumulusong yung mga jeep pag biglang huminto. Kaya dapat hindi tayo tumututok sa mga sasakyan, dahil baka mamaya pag preno natin hindi biglang kumagat yung preno, mangga tayo sa mga sasakyan. So maganda talaga na hindi tayo tumututok at medyo malayo-layo tayo dun sa unahan ng sasakyan natin kapag palusong. Uminit na din kanina, sobrang lamig nung paakyat tayo ng
Tagaytay. Though ito yung paglusong natin, medyo malamig pa rin yung breeze, pero yung tutok ng araw sa likod natin medyo nakakapaso na. Ang dami ng hatsilugan dito tapsilogan. So ayan na, dahil merong roadworks, merong traffic. So nandito na tayo sa may tapat ng Robinsons Dasmariñas. So buti naman, no, dito tapos na yung mga kalsada. Ang haba ng kalsada na ginagawa dun sa entrada ng boundary ng Silang and Dasmariñas. Layo pa tayo. Silong muna tayo dito sa puno habang hinihintay natin yung stoplight na mag-go. So meron na namang ginagawa rito na kalsada sa tapat ng Meralco, Dasmariñas. Hindi lang natin alam kung gaano kahaba to, dahil last time tayo dumaan dito wala pang ginagawang kalsada dito sa portion na to. Pero at least ang importante, gumagalaw naman yung traffic. So merong tayong kasabay rito na dalawang siklista na mukhang malalakas sa padyakan. Ang mahaba-haba to So mukhang maiksi lang. Ang problema lang natin, hindi na tayo nakabuelo. Sayang yung lusong, dahil merong konting ahon doon. Hindi na tayo tapos din. Grabe yan, traffic dito sa Emilio Aguinaldo Highway as always. Tapos nadagdagan pa ng ginagawang kalsada. So talagang mas lalong magiging traffic dito. Lalo na siguro yung mga pumapasok sa umaga, pag may pasok. Buti na lang mga at least yung mga private vehicles, may sasakyan, pwede silang magka-relax. Pero pag nagko-commute ka, yari ka dito, sobrang kawawa ka sa biyahe. So palabas na tayo ng Dasmariñas. Ito, papasok na ng Imus, Cavite. So buti hanggang dito na lang yung ginagawang kalsada. Ay, ayos. Dito na tayo sa Imus. Puro lusong ay puro patag na to. So dito na natin tatapusin yung ating pag-video sa ating paglusong mula sa Tagaytay. So hanggang sa muli, maraming salamat. Don't forget to subscribe.
like sa ating YouTube channel and Facebook page, Rider Rocky. Maraming salamat. Bye!